Magandang araw po muli mga kaibigan sa oras na ito. Muli po ay tayo magkasama-sama sa oras na ito dito sa ating programang Expose the Truth upang atin pong ipagpatuloy yung ating mga pinag-aaralan tungkol po sa banal na kasulatan. Kasi kung mapapansin po ninyo mga kaibigan ay ito na yata yung panahon na talagang parami na ng parami ang mga nakikita nating palatandaan para po sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Iba-iba po ang pananaw ng mga mangangaral tungkol po sa pag-interpret sa banal na kasulatan. Iba-iba ang kanilang sinasabi. Ito na po yung panahon na sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo na dadami ang mga bulaang mangangaral. Yung bulaan, ang ibig sabihin po ng bulaan mga kapatid ay mga kasinungalingan. Yung pagkakamali para sa akin, hindi po yun masama kung ikaw ay magkamali sa pag-interpret ng Biblia. Hindi po masama kung ikaw ay magkamali sa pagkaunawa. At kapag ito po ay iyong nalaman, nakita ang mas katotohanan, bawiin mo. Para sa akin, hindi po yun masama. Ang katunayan, natutuwa ang Diyos kung ikaw po ay magbalik doon sa totoo o sumanib ka doon sa katotohanan. Kaysa yung nakita mo na nga na mali, ipinagpapatuloy mo pa, nakikita mo na nga, ipinapalusot mo pa. Gaya yung ginagawa po ng mga ibang mangangaral na kitang-kita mo na mga kapatid na talagang mali yung kanilang sinasabi tungkol po sa kanilang tindig, gaya na lamang po sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, yung sinasabi nila na si Felix Manalo, yung isa sa mga anghel doon sa Revelation chapter 7, na si Felix Manalo daw yung nasa sikatan ng araw, yung anghel. Alam nyo mga kapatid, napakalayo napakalayo po na si Ka Felix Manalo po yung anghel na nasa sikatan ng araw doon sa chapter 7 ng Revelation. Kasi kung basahin mo po yung talata, yung tatatakan ng anghel na ang itatak ay yung pangalan ng Diyos. Alam nyo mga kaibigan, napakalayo na si Felix Manalo yon. Kasi ang natatakan doon ay mga angkan ng Israel. Hindi man mga Pilipino yon mga kapatid. Kaya ito yung sinasabi ko na okay lang sana na nagkamali sila. Okay lang sana na sila po ay talagang iba yung kanilang pagkaunawa at pwede naman bawiin. Hindi naman mahirap po yun mga kapatid Pride kasi kapag ayaw mong tanggapin na kahit nakikita mo na ang katotohanan. Pride po yun. Pagmamataas po yun. Iba-iba po ang kanilang pagkakaunawa. Gaya na lamang po yung mga ibang mangangaral na tulad ni kapatid na Dajon. Yung isa sa nagko-comment sa atin, mga kaibigan, na sabi niya, yung pagkabuhay na magguli daw, ng una ay nangyari na. Ayon sa kanya, nangyari na daw yung unang pagkabuhay na magguli. At yung rapture daw, kasalukuyan.
na para sa kanya yung rapture, kapag namatay ka, dadalhin ka agad ng mga anghel dun sa hukuman, hatulan ka. Ganon ang rapture para kay kapatid na Dajon, mga kaibigan. Bagay na hindi po totoo yon. Yan ay mga kabulaanan na masaya po ang Diyos kung tatanggapin mo yung totoo eh. Iwanan mo yung mali, napakasaya po ang Diyos. Kasi yun po yung gusto niya eh. Yun po yung gusto niya. Kasi sabi niya dito sa libro po ng Kawikaan, sa chapter 1, dito po sa versikulo 23, magsibalik kayo sa aking saway. Kung atin pong uunawain itong talata, mga miyembro po mga sumasampalataya ang pinagsasabihan na magsibalik kayo sa aking saway. Ibig sabihin, minsan naliwanagan ito pero nalingat, naiglip, nahiwalay. Kaya ang sabi ng Diyos, magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Pinababalik po ng Diyos yung mga Kristiyano na nahiwalay ng landas, yung naiglip, nahiwalay sa presensya ng Diyos. Hindi naman masama kung ikaw ay pupunta doon sa katotohanan mga kaibigan. Pero sadyang mahirap po, lalong-lalo kapag pinaninindiganan mo na, yun po kasi mga kaibigan ay pride po kasi yun no? Pero bakit tayo hindi naniniwala na ang pagkabuhay na maguli ng una ay nangyari na? Kasi sa mga iba kasi mga kapatid, noong namatay ang Panginoong Hesukristo, nung namatay ang Panginoong Hesukristo, kung matatandaan po ninyo, may mga nabuhay. Nung namatay ang Panginoong Hesukristo, may mga nabuhay doon sa mga libingan. Sabi dito sa Mateo 27, sa versikulo 51, at narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. Ito yung nung namatay ang Panginoong Hesukristo, niyanig kasi ang mundo, nabaak yung mga bato, pati yung templo doon sa loob ng yung kurtina doon sa loob ng templo ay nahati, nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Simbolo po yon ng pagkabukas ng Holy of Holies, na ang ibig sabihin mga kapatid, doon kasi sa Holy of Holies sa Lumang Tipan, ang makakapasok lamang po doon ay yung pinakamataas na pari, yung mga pinuno ng mga pari katulad ni Aaron, ganon, ni Zacarias, ganon. Sila lang kasi yung mga makapasok doon sa Holy of Holies, na kung saan sila yung maghahandog ng kamangyan, maghahandog, mag-aalay ng dasal para sa ikapapatawad ng mga nagkasala. Pero hindi yung mga namatay na nagkasala, hindi. Yung mga buhay pa, at sila nagkasala, pupunta sila sa mga saserdote, and then
magbibigay sila ng handog gaya ng mga tupa, baka, kambing, kalapati, etc. Depende sa kasalanan. Ngayon, kapag ang tao po mga kapatid ay nagkasala, ganon, and then yung high priest papasok doon sa loob and then kukunin yung dugo, iwiwisik doon sa altar. Ganun po noon. Hindi pwede makapasok yung makasalanan doon sa loob. Kaya, sabi po dito sa libro po ng Hebreo, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So kailangan para mapatawad yung kasalanan mo, magdala ka ng kambing, tupa, ganon. Depende sa sasabihin ng mga saserdote. Ngayon, noong namatay po ang Panginoong Hesukristo, kasi siya po yung naging handog. Naging handog. Sabi kasi dito sa verse 23, kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. So, si Kristo po, hindi man pumasok doon sa kabanal-banalan na ginawa ng kamay ng tao doon sa Holy of Holies, sa templo, sa Lumang Tipan. Hindi man doon siya pumasok upang maghandog ng handog na susunugin, kundi mismo sa langit na po siya pumasok. At ang kanyang dugo ang iwinisik doon sa altar para sa kapatawaran ng tao, mga kaibigan. At yung pagkahandog na yun po ay magpakailanman, hindi na po kailangan ulit-ulitin. Sa Lumang Tipan kasi, taon-taon ulit-ulitin yon. Pero kay Kristo, hindi na, minsan lang at magpakailanman. At simbolo yung templo na nahati doon sa, yung kurtina sa templo na nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang ibig sabihin, ang tao po, mga kapatid, hindi na kailangan ang high priest o mga pare para tayo ay dudulog at maghihingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi na kailangan. Yan ang pagkakamali ng mga Katoliko. Kasi tinubos na tayo ni Kristo, pwede ka na ikaw na mismo lalapit sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, hihingi ka ng kapatawaran, papatawarin ka na ng Diyos. Yun ang simbolo ng pagkahati ng kurtina, yung tabing doon sa templo, mga kapatid. Wala na po yon. Hindi na kailangan yung ginagawa po ng mga Katoliko na mag-confess doon sa pare, and then yung pare naman ay patatawarin. Wala na po yon, hindi na. Wala na, tinubos na tayo ni Kristo. Open na po ang templo, pwede ikaw na mismo. Hindi na kailangan ng mga priest, mga kapatid. No? And then, noong namatay po ang ating Panginoong Hesukristo, nahati po yon. At hindi lamang po yon, kundi pati po dito sa verse 52, sabi dito, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Yan.
ito yung sinasabi ng iba na naganap na daw yung unang pagkabuhay ng mga banal, sila daw yung mga nabuhay na maguli. At pumasok daw sila sa langit. Pero hindi po. Hindi. Ito, nagising lamang po sila noong namatay ang Panginoong Jesucristo, naglindol kasi, nayanig ang lupa, nabitak ang mga nitso, nagising itong mga banal. Nagpapakita na talagang si Kristo po, kaya niyang buhayin ang mga namatay. Sa pamamagitan niya, pwedeng mabuhay ang mga namatay, mga kaibigan. Simbolo po yun ng pwedeng mabuhay ang mga namatay. Mayroon pang pagkakataon para mabuhay ka. Kaya sa buhay na ito, kapag namatay ka, hindi po ito yung last. Hindi po ito yung huli. Hindi, mga kapatid, meron tayong pangalawang buhay na ito po yung ipinaghahandaan po natin. No? Ito yung pinaghahandaan po natin. Na sana po, bago po mangyari ang bagay na ito, maihanda natin yung ating sarili, mga kaibigan at mga kababayan. Bakit hindi ako naniniwala na yun po yung unang pagkabuhay na maguli? Kasi po, may sinasabi sa Biblia na unang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sino-sino yung mga naunang nabuhay na maguli mula sa mga patay? Kasi itong sinasabi dito sa Mateo 27, sa verse 51 hanggang 52, hanggang 53, nangamatay din ang mga ito, mga kababayan. Nabuhay na maguli sila dahil nagising sila noong namatay po ang Panginoong Jesucristo, nayanig ang mundo, nagising sila, pero kinalaunan, nangamatay din ang lahat ng mga ito. Nangamatay din sila. Kaya natin patunayan yan, no? Pero hindi yan yung unang pagkabuhay na maguli na tinutukoy po ng Biblia. Kasi kung ano po yung unang pagkabuhay na maguli, ito, tandaan po ninyo, mga kaibigan. Take note po ito, mga kapatid. Dito sa chapter 20 ng Apokalipsis, sa verse 5, may sinasabi po dito, ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ano po yung unang pagkabuhay na maguli? Sino yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli? Aatras tayo dito sa 4. At nakakita ako ng mga luklukan, sabi ni Juan, at may mga nagsisilukluk sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop at sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kabay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Maliwanag po na yung tinutukoy sa Biblia na unang pagkabuhay na maguli, kung saan yung mga tao na namatay dahil sa patutuo ni Jesus, pinugutan dahil sa patutuo ni Jesus, at dahil yung mga tao na hindi sumamba sa hayop at hindi nagpatatak sa kanyang pangalan. Sila yung mga nabuhay sa unang pagkabuhay na maguli. Nakasama ni Kristo na maghari sa loob ng 1,000 taon. Kaya yung nangyari doon po sa Mateo 27,
verse 52 hanggang 53, hindi po yun yung tinatawag ng Biblia na unang pagkabuhay na maguli. Unang-una, yung mga tao na yon, yung mga banal na yon na namatay na nabuhay na maguli nung namatay si Kristo, hindi naman po sila napangaralan ni Kristo eh. Kasi namatay ang mga yon, mga patriarka yun eh. Hindi naman po pinangaralan ni Kristo yon. Wala pa kasing Kristo noong nabuhay sila. Noong nabubuhay sila dito sa daigdig. Nangamatay sila na hindi nadatnan ng Panginoong Jesucristo. Kaya, hindi po sila yon, mga kababayan. Yun po dapat sana ang maunawaan ng mga naninindigan na naganap na ang unang pagkabuhay na maguli at yun daw ay noong namatay ang Panginoong Jesucristo. Mali po yun, mga kapatid. Kung meron po kayong pagdududa, pwede naman ito linawin eh. Pwede naman itong usisahin and then atin pong lilinawin, mga kapatid. Kasi sa panahon natin, ang ginagawa natin ay nag-aaral ng salita ng Diyos, pinapatunayan natin kung ano po yung tamang iglesia ng Diyos, at habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, kasi naniniwala ko hindi pa bumalik ang Panginoong Jesucristo o hindi pa naganap yung rapture, mga kaibigan, kasi kung maganap na yung rapture, dapat may mga mabuhay na mula sa mga patay. Wala pa naman tayong nababalitaan na nabuhay eh. At saka kung naganap na, dapat naghahari na si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pero may mga nagsasabi pa rin, mga kapatid, gaya ni Russell Ocampo, na sabi niya na nangyari na daw yung paghahari ni Kristo sa 1,000 years, sabi niya, yung 1,000 taon. Mali daw yung sinasabi natin na 1,000 taon. Dahil sa Ingles ay 1,000 years. Ibig sabihin, hindi sinasabi na 1,000 taon lang, kundi 1,000 years. No? Nangyari na daw yon at nangyayari pa hanggang ngayon. Dahil nag-umpisaw daw yon, paghahari ni Kristo ng 1,000 taon o ng taon, noong si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, yung mga tumanggap daw sa Kanya, sila daw yung mga tinatawag na pinaghaharian ni Kristo, at naghahari na daw si Kristo sa kanila. Kaya yung mga tao na sumunod o sumampalataya kay Kristo, paghaharian ni Kristo, yun daw ang ibig sabihin na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Sila daw yung kasama niya. Kung titignan natin, mga kaibigan, ay parang totoo, no? Parang tama yung kanyang mga paliwanag tungkol po doon. Kasi kung titignan mo, tama nga naman, no? Kapag ikaw po ay sumuko sa ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin, naghahari na sa iyo. Ganun kasi yung pagka-discuss niya mga kaibigan Kaya matagal na daw naghahari si Kristo, pero sa mga tao lang na tumanggap sa Kanya. Hanggang sa lahat ay mapasuko daw ni Kristo. Yun ang kanyang paliwanag. Pero, wag natin alisin, mga kababayan, para hindi po tayo malito, maliwanag po dito sa Revelation. Ito po yung ating guide. Para hindi tayo malito, na yung kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon, yung mga hindi nagpatatak sa hayop. Wala pa namang hayop na nagtatak, mga kababayan. Wala pa namang hayop na naghari sa buong daigdig at nag-implement ng tatak
para yung hindi matatakan ay mapugutan. Wala pa naman eh. Wala pa akong nababalitaan ganon. Maliban lang kung meron na kayong nabalitaan na hindi ko nabalitaan, yun lang. No? Pero para hindi tayo malito, kasi napakaganda yung paliwanag po ng bawat isa. Si Russell Ocampo, mga kapatid, ay maganda yung kanyang pagpapaliwanag tungkol po sa pag-ahari ni Kristo eh. Na wala daw magaganap na pag-ahari na katulad yung sinasabi natin dahil nag-umpisa na daw noong si Kristo ay nandito sa lupa at nabuhay na maguli, yun daw ang umpisa ng kanyang pag-ahari. Maganda yung kanyang paliwanag. Pero hindi po tayo malilito eh. Hindi po tayo mawawala sa katotohanan dahil mayroon tayong guide na ang pag-ahari ng 1,000 taon, bago mangyari yon, si Satanas ikukulong muna. Ikukulong. Ibig sabihin, walang Satanas habang si Kristo ay nag-ahari sa loob ng 1,000 taon. Bakit? Kasi si Satanas ikukulong ng 1,000 taon. And then, yung kasama ni Kristo na mag-ahari sa loob ng 1,000 taon, yun yung mga namatay na pinugutan ng ulo at hindi nagpatatak sa tatak ng hayop. At hindi sumamba sa pangalan ng hayop, sa image ng hayop. Hindi tayo malilito mga kapatid, hindi tayo mawawala. Kaya dapat magbase tayo sa banal na kasulatan. Maganda man yung kanilang pananalita, talumpati, pagpapaliwanag, dapat huwag tayo padaig sa mga magagandang paliwanag. Dapat mag-stick ka, magbatay ka sa salita ng Diyos. Katulad ni Pastor Edwin, ni Bishop Emmy, at yung mga iba pang mga Baptist, mga mangangaral, mga born again. Ang paniniwala nila, mauuna daw ang rapture bago po yung pagtatatak ng hayop. Magaganda yung kanilang explanation, yung kanilang eschatology na sinasabi kung ano-ano yung termino nila. Well, walang problema doon, maganda yon. Pero dapat mag-stick tayo sa Bible. Tama ba na mas mauna ang rapture kaysa yung pagtatatak ng Antikristo? Ang sagot, Revelation chapter 20 verse 4 hanggang 6. Hindi po totoo yon. Kasi ang maghahari sa loob ng 1,000 taon, yung mga mararapture para kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon, yung mga hindi sumamba sa hayop at hindi nagpatatak at hindi po tumanggap sa tanda ng hayop, mga kaibigan. Doon tayo, wag tayo aalis doon. Yun ang ating guide. Yun yung magtuturo sa atin. Wala naman ibang sinasabi ng unang pagkabuhay na maguli, kundi yung Revelation chapter 20 verse 5. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na pagbaba ng Panginoong Jesucristo mula sa langit, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Una. Tandaan nyo, may salitang unang mga bubuhay na maguli. Nakasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Hindi ka po mawawala kung Biblia po yung guide mo. Pero kung sa galing ng mga paliwanag ng mga doctorate daw, mga theologian, alam nyo mga kapatid, huwag magbasa po tayo. Sa Bible po tayo magbase. Okay, kung pakinggan nyo sila, pag-aralan po ninyo, pakinggan nyo yung kanilang mga aral turo, kasi marami ka din matututunan sa mga ganon, magpaangat yon ng iyong pagkaunawa. Pero dapat, kung meron kang pagdududa, i-clarify mo sa Biblia.
kailangan ang i-clarify mo, mga kapatid, para hindi po tayo malito. Kasi sa panahon ngayon, ulitin ko, ang tao po o ang mundo po ay talagang lumaganap na po ang mga tinatawag na lumaganap na yung mga kasamaan, mga bulaang mangangaral. Alam nyo, ang ililigtas po ng Diyos, yung talagang tumanggap sa Kanya. Hindi po relihiyon. Katulad ng sinasabi ng iba, ng mga iglesia ni Kristo, lalong-lalo, may mga nagko-comment pa sa akin ng mga miyembro po ng Iglesia Katolika na kahit daw ano ang sasabihin natin, di bale daw, nakasigurado naman daw sila dahil sila naman daw yung totoong iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kahit sabihin na natin, mga Katoliko, mga taga-punto por punto, kayong mga depensor, sige, tanggapin natin. Kayo nga ang una at karugtong ng mga apostol. Pero kung hiniwalayan mo naman yung turo ng mga apostol, may tuturing pa bang karugtong ka? Humiwalay ka nga Ikaw yung umpisa, sabihin na natin, ikaw yung umpisa. Pero, humiwalay ka sa katotohanan. Umalis ka doon sa katotohanan. May mga kasama mo, di ba, for example, ikaw ito, ikaw, tapos, habang humahayo ka, humiwalay ka doon sa totoo. Ito yung totoo, ito yung Kristo. Humiwalay ka. Sabi ni Kristo, pinapababalik ka may mga nanggaling dito, humiwalay din, tapos bumalik sa katotohanan. Alam nyo, mga kapatid, kahit pa ikaw yung karugtong, kung humiwalay ka, hindi ka rin ililigtas unless na ikaw ay babalik. Ba't nyo pinapabalik ang mga tao sa inyo? Humiwalay na nga kayo Mga kapatid, bakit ko sinasabing humiwalay? Kung titignan po ninyo yung mga ginagawang ritual ng mga Iglesia Katolika, alam nyo, mga kaibigan, yung ritual na pagsamba na kapag magmisa po ng pare ay mayroon po siyang binabasa na sinusunod. Yun yung tinatawag na ritual Ritual. Yun yung tinatawag na may sinusunod na pagsamba. Hindi po yun galing sa puso yun. Galing sa Roma yun. Iba yung pagsamba na hindi ritual, iba yung ritual. Yung ritual, mayroon kang sinusunod na magkurus-kurus ka, itaas-taas mo yung, itaas-taas mo yung tinapay, yung kopa, itaas-taas mo yung kopa. Tapos magkurus-kurus ka ganyan. Alam nyo, mga kapatid, hindi man ganun ang pagsamba Alam nyo kung ano yung pagsamba? Yung tunay na pagsamba, tumulong ka sa mga nangangailangan. Ipangaral mo yung tunay na aral ni Kristo. Yun yung mga pagsamba Ituwid mo yung mga mali. Ituwid mo. Yun yung mga pagsamba
tulungan mo yung mga bao, mga ulila, yung nangangailangan ng katwiran, nangangailangan ng justice. Tulungan mo yun. Yun ang pagsamba, hindi yung magkurus-kurus ka doon na magluhod-luhod sa mga santo, buhat-buhatin mo yung mga santo. Hindi ganun ang pagsamba. Gawa ng mga paganismo yan, mga kapatid. Sana ay naunawaan po ninyo, no? Kaya napakaganda po na atin pong makita yung mga bagay na dapat nating malaman tungkol po sa banal na kasulatan. At sa pamamagitan po yan ng ating patuloy na pakikinig sa aral ni Kristo, dito sa ating programa mga kaibigan ay tuloy-tuloy po tayo na magbahagi sa mga salita ng Diyos. Tuloy-tuloy po tayo na atin pong mga siyasatin, yung mga sinasabi ng mga iba tungkol sa katotohanan para lalo nating makita pa yung mga bagay na dapat nating sundan sa ating pananampalataya. Nagpapasalamat po ako sa ating mga kasama dyan po sa comment section, gaya ni kapatid na Milo at yung mga iba pa nating mga kaibigan dyan na nakikipag paliwanagan tungkol po sa katotohanan. Marami po kayong naitutulong sa akin, mga kapatid. Kaya sana po ay ipagpatuloy po ninyo ang pagtulong yung pagsuporta po ninyo dito sa ating programang Expose the Truth. Maraming salamat po muli. Hanggang sa susunod po.